MS Lee, nakakalungkot, mayroon kang huling yugto ng kanser sa utak. Kaunting oras na lang. Asawa, Ano yon? pumunta ako sa ospital para kunin ang resulta ng check-up at gusto kong sabihin sa'yo ang isang bagay. Abala ako, kunin mo na lang ang gamot para sa maliit na sakit mo. Gulinghan. Mamamatay na ako. Lahat ay nainggit sa akin dahil nakapangasawa ako ng perpektong lalaki. Pero ako lang ang nakakaalam. 5 taon ng kasal. Hindi ako makasama nangyari sa buhay ko. Lahat ng bagay sa bahay, ako ang nag-aasikaso. Kapag may sakit, ako lang ang pumupunta sa ospital at kahit sa huling yugto ng cancer, ako lang ang harap. Ms. Lee, dadalhin kita kay Dr. Gulinghan. Siya ang pinakamahusay na eksperto sa utak sa buong mundo. Baka may paraan pa, tara na. Tara na, Ms. Lee. Kunin mo ang reseta na ito at uminom ng gamot ayon sa takdang oras. Magiging maayos ka rin. Salamat, Doc. Leshayu, bakit ka nandito? Ako, Sabi ko na, asikasuhin mo ang mga maliliit na bagay mo. Abala ako sa trabaho. Iargo, medyo malala ang kalagayan ng babaeng ito. Kailangang urgent ang pagtingin sa resulta ng check-up. Lahat ng pumupunta dito, malala ang kalagayan. Kung lahat ay katulad niya, espesyal at urgent. Paano na ang trabaho ko? Lumabas. Dr. Gu. Lumabas. Kung para sa check-up, sumunod sa proseso at pumila. Kung personal na bagay, pag-uwi ko na lang pagkatapos ng trabaho. Pero Dr. Heo, CJ, Gulinghan kung pupuntahan kita. Kailangan pang magpa-appoint. Ano pa ang saysay ng pag-aasawa natin? Hindi ko sinabi mong mag-overtime ka at hindi kakain sa bahay. Bakit may handa pa rin? Gulinghan, ito ang huling. Ulam na niluto ko para sa'yo. Ano? Hiwalayan na tayo. Ano ang sinasabi mo? Handa na ang kasunduan sa diborsyo. Lagdaan mo lang ito tapos tayo na. Lishuyue, nasanay ka na ba sa magandang buhay? Nag-inarte ka na ba? Ginagamit mo ang negosyo para takutin ako. Walang katotohanan. Hindi ako nag-inarte. Nakapirma na ako. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo mismo. Lishuyue, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bibilang ako ng 3, bumalik ka at humingi ng tawad. Maaari kitang patawarin. 3, 2, 1. paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maaring makontak. Lishuyue, kung may lakas ka ng loob na umalis, huwag ka nang bumalik. Gulinghan, 6 taon na ang nakalipas. Sinunod ko ang huling habilin ng aking mga magulang na pakasalan ka, ngunit hindi ko inakala na may iba ka ng minamahal. Noon, malungkot ka dahil iniwan ka ng iyong white moonlight para mag-abroad. At isinisi mo pa ito sa akin. 6 na taon tayong kasal, hindi mo man lang ako nilingon ng maayos. 6 na taon na rin, oras na para magising ako. Simula ngayon, magkahiwalay na tayo. Shayue, nabalitaan kong may kanser ka. Paano nangyari yon? Gulinghan,
Paano kanya inalagaan? Ek! Naghiwalay na kami ni Gulinghan. Ano? Ek! Shayue. Ang sakit. Anong nangyari? Pwede mo ba akong sunduin? Shayue. Shayue. Kapag nakahanap ako ng mas magaling na doktor, ipapaopera kita. Walang saysay, ate. Sabi ng doktor, hindi gagaling ang sakit ko. Paano ka biglang naging ganito? Pinagmamalupitan ka ba ni Gulinghan? Ano ang nangyari, Shayue? Anong kailangan mo? Dahan-dahan ka. Shuyue, Shuyue. Jigu, ito ang inatasan ng departamento. Listahan ng operasyon ngayon. Ilagay mo lang sa mesa. Guro, bakit pula ang lig mo? Hindi kaya allergic ka? Wala lang, tara na sa rounds. O kaya, mas mabuti pang ayusin mo na agad. Noong isang araw, tinulungan ka ng asawa ng guro mo na mag-ayos ng listahan ng mga allergens. Inabot siya ng ilang araw, pabalik-balik, sa iba't ibang klinika, para magtanong tungkol sa mga dapat iwasan. Mahigit 50 hanggang 60 allergens, tinanong niya lahat. Ang daming notes. Ganito kapal ang ginawa ng asawa ng guro mo. Puro doktor ang nasa paligid ko, kailangan pa ba niyang tanungin ng detalyado? Ulitin pa. Gurugu, nakalimutan mo na ba? Noong unang gabi na dinalhan ka ng asawa ng guro mo ng midnight snack, dahil sa isang maling pangalan ng gamot, galit na galit ka noon. Sinigawan mo siya. Lishayu, kahit isang form lang, hindi mo maayos na may sulat. Paano kung maling gamot ang makuha ng pasyente? Kaya mo bang panagutan ng pagsisisi? Umalis ka. Mula noon, kapag humingi ka ng tulong sa asawa ng guro mo, kahit memo lang ang ipasulat mo sa kanya, hahanap pa siya ng ibang doktor. Kumpirmahin ng paulit-ulit. Pero hindi naman siya graduate ng nursing. Pero sa likod nito, hindi mo alam kung gaano siya naghira. Laugu, hindi ba pinagbawalan ka ng asawa mo na pumunta sa ganitong mga lugar na magulo? Bakit ka pinayagang lumabas ngayon? Diborsyado na kami. Mabuti na rin. Ang babae, hindi dapat palaging pasensyahan. Toma, inom tayo. Celebrate natin, inom tayo, Tara, shot. Tara, shot. Uuna na ako. Boss Gu. Nasaan na? Nasaan na ang lahat? Lishayu. Nasaan na ang pangalis ng lasing ko? Lishayu. Boss, umalis na ang misis. Lishayu, Lishayu. Lishuyu na naman. Hindi ba kayang umikot ang bahay nang wala si Lishuyu? Kanina, habang naglilinis ng kwarto ang katulong, nakita nila ang medical certificate ng misis. Anong medical certificate? Ang misis ay may brain cancer siya. Brain cancer. Mga maliliit na panlilinlang lang ito, gusto mo pa akong lokohin? Fuihui. Hanapin mo agad kung nasaan si Lishuyu. Nagpanggap pa siya ng peking test results para lokohin ako, grabe talaga ang kapal ng mukha. 8. Pag namatay ako, huwag mong sasabihin kay Gulinghan kung nasaan ang puntod ko. Ayaw ko na siyang makita. At ayaw ko ring ilibing sa kanilang pamilyang Gu. Ziege. Shuyue, pangako sa'yo ng ete mo. Tiyak na palalayain ka ni Gulinghan.
Kung ganon, kampante na ako. 虚伪，虚伪。 Nahanap na ba siya? Ang bilis mo namang maghanap kay Li Shuyu. Baka naman talagang in love ka na sa kanya? Anong klaseng tao ba siya? Walang kwenta, walang kaabog-abog, wala namang magandang katangian. Paano ako magkakagusto sa kanya? Mabuti naman. Huwag mong hintayin na mawala siya bago ka magsisi. Magsisi. Impossible. Sige, sasabihin ko sa'yo kung nasaan siya. Nasaan siya? 17 Dongping Road. Ihanda ang sasakyan, gusto kong makita. Kung anong klaseng kalokohan pa ang gagawin niya. Laugu, payo ko sa'yo, huwag kang padalos-dalos. Maghanda ka muna sa isip mo. Maghanda? Anong paghahanda pa ang kailangan ko? Si Li Shuyu, paulit-ulit na nag-inarte. Tapos gusto pa niyang maging mabait ako sa kanya. Gulinghan. Kapatid kita, hindi kita ipapahamak. Magpahinga ka muna bago pumasok. Kung hindi, baka hindi mo matanggap ang resulta. 6 na taon tayong mag-asawa. Li Shuyu, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Li Shuyu, lumabas ka. Ginoo, narito ba kayo para dumalo? Sa libing ni MS Li Shuyu? Li Shuyu. Libing. Hindi pwede. Paano nangyari ito? Laugu, okay ka lang Laugu? Dr. Gu, malubha ang kalagayan ng babaeng ito. Kailangang madaliin ang pagsusuri sa report. Ang mga pumupunta sa ospital, sino ba ang hindi malubha ang kalagayan? Nakatuloy na, siya ang paano ako marabaho? Lumabas ka. Lumabas ka. Laugu, huwag kang magalit. Baka nagkamali lang ang staff. Li Shuyu, siguradong buhay pa siya. Tumayo ka Laugu. Tama ka. Imposibleng mamatay si Li Shuyu. Ginagawa lang niya to para pagdusahan ko. Ginagamit niya tong paraan na to para pagsisihan ko. Agad-agad, ibain niyo ang puntod na ito. Palabasin niyo si Li Shuyu. Palabasin niyo siya para makita ko. Kung hindi, wawasakin ko ang lugar na ito. Tigil. Huwag mong galawin ang kapatid ko. Li Wanqing. Nasaan si Li Shuyu? Gusto ko siyang makita. Anong karapatan mo para makita siya? Asawa ko siya. Azawa? Ha. S.A. Puzo ni Shayue. Patay na ang kanyang asawa noong siya'y pinahirapan ng pamilya mo. Noong hinila siya ng mga kaibigan mo para magsilbing mula sa 3,000 talampakan. Noong nadiagnose siya ng terminal brain cancer. Noong takot at walang magawa, nasaan ka ang nagpapakilalang asawa niya? Nasaan ka? Brain cancer. Impossible. Laging malusog si Shuyu. Paano siya nagkaroon ng brain cancer? Shuyue, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ang asawa mong minahal mo ng ilang taon, isang doktor. Ngunit hindi man lang alam na may brain cancer ka. Tama na. Li Shuyu, tama na ang pagpapanggap niyo. Huwag na kayong maglokohan, lumabas ka na. Ginaganti mo lang ako, pinilit mo akong pumunta rito. Gusto mo lang makita ang paghihirap at pagsisisi ko. Nahalata ko na ang plano mo, lumabas ka na. Lumabas ka. Laugu, huwag kang magalit. Baka patay na talaga si Li Shuyu. Impossible. Imposibleng mamatay siya, nagtatampo lang siya sa akin. Gusto lang niyang makita ang paghihirap ko ngayon. Bulinghan, ano ang balak mo, Jack? Gusto mong maniwala ako na patay na si Li Shuyu? Kung gayon, buksan natin ang kabaong at suriin ang bangkay. Noong buhay pa si Shuyu, hindi mo siya pinahalagahan. Ngayon, nagpapanggap ka pang nagmamahal. Hindi ka ba nahihiya? Basta't mapatunayang buhay pa siya. Kahit sumpayin man ako ng langit, tatanggapin ko. Wala man lang kabaong. Ito lahat ay panlilin lang ninyo. Hindi talaga patay si Li Shuyu. Nagpanggap kang patay para lokohin ako. Lumabas ka ngayon din. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka palalabas, wawakasan na natin ang lahat. 3, 2, 1. Binibining Li. Shuyu. Binibining Li,
Ayon sa huling habilin ng iyong kapatid, kremado na ang kanyang labi. Ito ang kanyang abo. Pakiusap, tanggapin mo ito ng buong puso. Abo? Gulinghan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Hindi mo ba gustong makita si Shuyu? Ngayon, nakita mo na siya. Hindi pwede. Nagluloko ka lang. Hindi ako naniniwala. Huwag kang magpakalalaki. Mas gusto ko pang mabuhay si Shuyu kaysa sayo. Ngunit kahit tulad mo, nabubuhay pa rin. Samantalang ang tanging kapatid ko ay patay na. Hindi pwede. Isang urno lang, gusto mong lokohin ako. Patay na si Lishuyu. Ayaw kong maniwala. Ayaw kong maniwala. Gulinghan. Noong buhay pa si Shuyu, hindi ka naman binigyan ng pagkakataon. Ikaw lang ang hindi nakahawa. Ano ang ibig mong sabihin? Noong araw na na-diagnose si Shuyu ng terminal brain cancer, gusto kanyang tawagan, ngunit nasa ospital ka naman. Pero itinulak mo siya palayo. Hindi mo siguro inakala, habang abala ka sa iyong kababata. Naghahanap ng kwarto. Si Shuyu ay nasa emergency room na. Bilang isang asawa, pinabayaan mo ang sarili mong asawa para alagaan ang isang nagkukunwaring may sakit na kabit. Takapi-abi-a? Gulinghan. Ang pinakamalaking pangarap ni Shuyu noong buhay pa siya ay ang tuluyang paghihiwalay ninyong dalawa. Mag-asikaso ka na ng divorce papers para bigyan siya ng kalayaan. Gulinghan. Ang divorce papers lang ang gusto ni Shuyu. Sa kapangyarihan mo, hindi yan mahirap, di ba? Nagpapanggap ka lang, di ako naniniwala. Patay na si Lishuyu, gusto mo ng divorce papers. Hayaan mong si Lishuyu mismo ang kumuha. Alamin niyo kung nasaan si Lishuyu. Kung buhay, makita ko siya. Kung patay, makita ko ang bangkay. Opo, ayusin ko po at gagawin ang lahat para mahanap siya. Fushe, ano po ba ang nangyayari sa ame, Ari? Dati hindi man lang pinapansin ang misis. Bakit bigla na lang hinahana? Nabubulag sa katotohanan. Pagkatapos mawala ang minamahal, saka lang naramdaman ang sakit. Kapag na-realize na ni Old Gu ang lahat, mas masakit pa ang mararamdaman niya. Umalis muna tayo. Oy, MS, Lee, nagising na po ang kapatid ninyo. Pinapasabi po ni Boss Xi. nagising na si Shuyu. Sige, pupunta ako agad. Siya Yue. Shayue, nagising ka na. Ek, hindi ba ako patay? Tangang kapatid, anong pinagsasabi mo? Buhay na buhay ka. Ate, huwag mo akong alugin. Mamamatay ako sa pagkaalog. TSK, huwag mo nang ulitin ang salitang yun. Mapalad ang kapatid ko, makakalagpas siya sa lahat ng peligro. Sino ka? Si Jingming. Senior Xi. Salamat kay MRC na nagdala ng eksperto mula sa ibang bansa para may ligtas ang buhay mo. Siya Yue. Nakita na naman tayo. Doc, May balita na ba kay Shuyu? Dos, mali ang pirma mo sa surgery form. Ipagpaliban muna ang mga operasyon sa linggong ito. Bukod sa balita tungkol kay Lishuyu. Huwag niyo na akong istorbohin. Ang kaligayahan, palaging sa pagkalimot lang natin napapahalagahan. Kaya ito'y nagiging napakahalaga. Guro, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Nga. Ano ba ang maganda kay Lishuyu? Bakit ko siya laging naalala? Ahan. Shuyu, Shu. Shuyu. Nasaan ka na ba talaga? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bibigyan ako ng 3 kung malika at humingi ng tawad sa akin. Kahit na tawad, umasa sa pagkakataon. Alin ang hindi malala? Parehong-pareho sa kanya.
Nagpapa-special, nagpapa-expedite. Pwede ba akong magtrabaho? Lumabas ka. Kahit isang form hindi mo maayos na may sulat. Paano kung maling gamot ang makuha ng pasyente? Kaya mo bang panagutan ng mga kahihinatnan? Lao Gu, birthday party mo na yon. Bakit Montag sinamazik si Singlan? Hindi ba sinabi ko na ito sa iyo ng maaga? Paano kung makita ito ni Li Shuyu? Ay, hindi naman importante. Parehong pamilya lang naman. Kailangan ko pa bang intindihin ang nararamdaman niya? Ang alam ko lang noong araw, ang tita mo, ay gustong papasukin si Singlan sa pamilya Gu. Pero sa loob ng 6 na taon, si Li Shuyu ang kasama mo. Ngayon, hindi malinaw ang relasyon mo kay Singlan. Paano naman isipin ni Li Shuyu? Malinaw at hayagan ang relasyon ko kay Singlan. Matagal nang magkaibigan ang pamilya Xiatyu. Ano naman kung alagaan ko siya ng kaunti? Hindi naman iyon importante kay Li Shuyu. Matagal kang nakatulog kanina. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Senior, bakit hindi ka pa umalis? Nag-aalala ako na baka kailanganin mo ng tao dito. Bukod pa riyan, wala namang problema sa kumpanya ngayon. Wala na akong lagnat. Mukhang mas maganda na ang pakiramdam mo. Talagang gumaling ka na. Senior, naghanap ka pa ng doktor mula sa ibang bansa para pagalingin ako. Hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos sa iyo. Kaya, paano ka magpapasalamat? Iaalay mo ang sarili mo? Ha? Biro lang. Magpagaling ka muna ng maayos. Noong nag-agaw buhay ka, kung hindi malakas ang hangad mong mabuhay, kahit gaano kagaling ang doktor, wala rin itong magagawa. Kaya, pasalamatan mo muna ang sarili mo. Paano ka magiging karapat-dapat na maging junior ko? Sige, huwag mong pilitin ang sarili mong ngumiti kung ayaw mo. Kumain ka na matamis para magkaroon ng dopamine. Mas gaganda ang pakiramdam mo. Guro, ilang araw at gabi ka nang hindi nakapikit. Umuwi ka muna at magpahinga ng konti. Yung bahay. Punong-puno ng mga alaala ni Shuyue, ayaw kong umuwi. Bakit? Bakit wala pa ring balita tungkol kay Shuyu? Pinahanap mo na sa buong lungsod. Malapit na may balita. Tinanggihan ko na lahat ng trabaho ko. Regalo sa anibersaryo ng kasal natin. Sinabihan ko na si Mama. At si Ate, walang makakagambala sa kanya nang walang pahintulot ko. Ano pa bang magagawa ko? Guro, matagal mo nang inayos ang mga bagay na ito. Sapat na ang ginawa mo. Bakit ayaw bumalik ni Shuyu para makita ako? Bakit? Ito. Li Shuyu, Kuya Ahan, bakit ka nandito? narinig ko, ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. May sakit ka pa sa tiyan, hindi ako mapalagay. Kaya nagluto ako ng konti at dinala dito. Hindi ko kailangan. Guro, kain ka naman kahit konti. Laging inaalala ni Mrs. ang kalusugan mo. Kung makikita niya ang itsura mo ngayon, lalo siyang ayaw bumalik. Ano ba itong niluto mo mas masahol pa sa katulong? Walang lasa. Unang beses ko itong magluto. Bilang asawa ko sigurinhan. Dapat pinakamaganda sa lahat ng aspeto. Huwag kang magdahilan para sa pag-iwas mo. Itapon mo lahat ng pagkain, mga ganitong bagay. Huwag mo nang ipakita sa akin ulit. Si Shayudeti ay isang mayamang dalaga na hindi marunong magluto. Naging handa siyang magluto para sa akin. Palagi ba akong hindi kontento? Mali ako. Kuya Ahan, Li Shiyue. Galit pa rin ba dahil sa nangyari noong Truth or Dare? Kaya ayaw bumalik. Ang arte niya. Pero ganun talaga siya. Huwag ka nang mag-alala. Kumain ka muna, importante ang kalusugan mo. Noong unang beses na nagdala ng pagkain si Shuyu sa ospital, ito rin ang ginawa kong ulam. Ahan. Pagod ka na sa buong araw. Ito ang sinabawang niluto ko ng 6 na oras. Natikman ko na, kahit si Ate Wang nakatulong ay sabing masarap. Dr. Gu, ito po ba ang asawa ninyo? Hindi ko inaasahan.
na kayo pa mismo ang magluluto ng sabaw at dadalhin sa ospital. Hindi tulad ng asawa ko. Hindi marunong kumilala ng asin at asukal. Naku, inggit ako. Bihira ang asawang ganito kaalaga. Dr. Gu, Sverte Montag. Baka pwede nang kanselahin ang training ngayon. Mas maganda kung mas maami kang oras para sa asawa mo. Ano sa palagay mo ang ospital? Lugar ba ito para magpanggap na mabait at mahinahon? Alisin mo yan. Huwag mong isipin na dahil dito ay tataas ang tingin ko sa'yo. Panaginip lang yan. Ninang, umuwi ka muna. May mga pagkakamali talaga ako. Kapag nakita ko ulit si Shuyu, ipapaliwanag ko ng maayos sa kanya. Lao Gu, may balita na tungkol kay Li Shuyu. Nasaan siya? Lao Gu, kailangan mong maghanda sa isip mo. Ito ang death certificate ni Li Shuyu. Guro, kailangan mong ingatan ang sarili mo. Hindi totoo ito. Pick ito. Hindi siya patay, hahanapin ko siya. Kuya Ahan, patay na si Lishuyo. Nandito pa ako. Kailangan mong ingatan ang sarili mo. Hindi kita, Ivan. Hindi pwedeng mamatay siya. Ayaw ko ng iba, si Shuyu lang ang gusto ko. Lao Gu, Shuyu, Kuya Ahan. Lao Gu, doktor. Tawagin ang doktor. Shuyu, Kuya Ahan, huwag mo akong takutin. Shuyu, comfortable ka ba sa tinitirhan mo? Salamat Senior Xi, maganda ang bahay, may araw at bulaklak. Masaya ang pakiramdam ko sa loob. Mabuti naman. Kumusta ang follow-up check-up mo? Unti-unti na akong gumagaling. Shuyu, naniniwala ka ba marunong akong magmagi? Ha? Iking munting milagro. Shuyu, huwag kang mag-alala. Anuman ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Salamat Kuya Xi. Gusto ko ito. Shuyu. Shuyu, sa wakas bumalik ka na. Ahan. Bakit ka umiiyak? Nanaginip ako. Napaginipan kong hindi ka nababalik kailanman. Anong sinasabi mo? Hindi ba't lagi akong nandito para sa'yo? Shuyu. Shuyu, nasaan ka? Shuyu. Shuyu, nagkamali ako. Hulinghan. Shuyu, patawarin mo ako. Ano? Shuyu. Bumaba ka. Tama na yang kalokohan Montag. Gulinghan, kung isang saglit pa akong nahuli ngayon. Tiyak na nagkadurog-durog ka na sa pagtalon. Alam mo ba? Skydiving. Dali mo ako mag-skydiving. Gulinghan. Noong buhay pa si Li Shuyu, hindi mo siya pinapansin, ngayong wala na siya. Dito ka nagpapakamatay. Sino ba ang may pake? Hindi ko naman talaga gustong mamatay. Gusto ko lang malaman. Noong panahong iyon, dahil sa isang biro ko, tumalon siya mula sa 3,000 metro na taas para mag-skydiving. Gaano kaya siya natakot noong mga sandaling iyon? Hindi ko alam noon. Pero alam ko na ngayon. Gulinghan. Tol, alam kong masakit ang nararamdaman mo ngayon. Pero kahit tumalon ka ngayon at magkadurog-durog, hindi na babalik si Li Shuyu. Alam mo ba? Pwede bang magpakalakas ka? May pamilya ka pa sa likod mo. May mga pasyente ka pa sa ospital. At nandito pa ako, ang iyong kaibigan. Hindi mo talaga naiintindihan.
Iniwan ako ni Shuyu. Hindi na siya babalik. Wala na akong pakialam sa kahit ano ngayon. Fu Xiao, acute gastric hemorrhage SI Dr. Gu. Buti na lang naagapan, pero kailangan ko kayong paalalahanan. Huwag kang inom ng alak, kung hindi, kahit si Huatu pa ang nabuhay. Hindi ka na nito maliligtas. Naiintindihan ka o? Sige, magtrabaho ka na. Alam kong wala ka ng kaluluwa ngayon. Maliban sa balita ni Lishuyu, wala kang ibang naririnig. Pero Gu Linghan, huwag kang magpakamatapang. Ang malaking ospital na ito ay may daan-daang pasyente. Naghihintay sa iyo para magpagamot at mag-opera. Lahat ay naghihintay sa iyo. Pero ikaw, ganito kan gayon. Kapat dapat ka bang maging doktor? Gu Linghan. Gayon ka o lang naintindihan. Tama lang na Ivan ka ni Lishuyu. Ang taong katulad mo, hindi ka dapat kay Lishuyu para magpakasal. Uihui, naniniwala ako sa iyo. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang Gu Corporation. Isa 0% ng shares ay para sa nanay ko. At ang isa pang 0% para sa kapatid kong babae. Sa hinaharap, alagaan mo silang dalawa para sa akin. Nagtatagubilin ka ba ng testamento? Sasabihin ko sa iyo, kung mamamatay ka, ibebenta ko lahat ng shares mo sa mababang presyo. Ang nanay mo at kapatid mong babae ay maging pulubi habang buhay. Gali sila sa iyo habang buhay. Hindi ako mamamatay. Pinabubuhay niya ako para maramdaman ang sakit. Para siya ay masiyahan. Mabubuhay ako ng maayos. Kapag namatay ako, baka makita ko pa siya. Guro, parang buhay pa si Mrs. Ano? Guro, tiningnan ko ang medical records at gamot ni Mrs. at nalaman kong nagpatingin siya kahapon sa ospital. Alam ko na. Bakit wala pa ring galaw ang kapatid niya? Si Shuyu ang tanging kamag-anak niya. Hindi siya pwedeng walang pakialam. Dapat maghihiganti siya, pero wala. Pupunta ako sa kanya. Gu Linghan. Kalmahan Montag muna. Baka nagkamali lang ang nurse. Tol. Sa estado mo ngayon, hindi mo kakayanin kahit kaunting dago. Alam Montag dia. Hindi ako makapagpakalma. Basta buhay pa si Shuyu. Basta may kahit kaunting pag-asa, hahanapin ko siya. Hindi gusto kong makita ng sarili kong mata. Manatili ka na lang diyan, ako na ang bahala kay ate mo. Bawal mag-park dito. Kilala kita, kuya ni Shuyu. Hindi ko kayang tanggapin ang tawag mong kuya, anak ng mayamang pamilya Gu. Pwede mong hindi ako pansinin, pero pakisabi mo sa akin. Nasaan si Shuyu? Bilang asawa niya, ibang lalaki ang tinatanong mo kung nasaan siya. Hindi ba't nakakatawa ka? Kanino ka kanina tumawag? Chinek ko na. 10 taon mo siyang hinintay, sino pa ba ang pupuntahan mo kundi siya? Sabihin mo sa akin. Saan mo siya itinago? Pinagpanggap mo siyang patay para lang masaktan ako. Sabihin mo sa akin. Nasaan na talaga siya? Hindi ko sasabihin. CJ. Bubuluhin ko ang buong lungsod, hahanapin ko siya. Mas mabuti huwag mo na siyang guluhin. Gu Linghan. Nagsisisi talaga ako ngayon, na hindi ko inagaw si Shuyu. Nasaktan siya sa piling mo sa pamilya Gu. Kahit mahanap mo siya ngayon, hindi ko na siya pakakawalan. Kaya nga. Buhay pa siya. O, buhay ba siya? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya, hindi ko siya pababayaan. Sabihin mo sa akin, ano ang sinabi niya. Aalagaan ko siya ng mabuti. Sigurado ka bang gustong makita ni Shuyu? Huwag mo nang pakialaman. Hihingi ako ng tawad kay Shuyu. Para mapatawad niya ako. Gulinghan. Huwag kang lalapit. Shuyu. Okay na, nandito ako. Kuya, Huwag kang mag-alala, nandito ako.
Gu, sa wakas ay nakabalik ka na. Ito ang mga hindi pa na-aksyon ng reklamo. Galit na galit ang Dian-Dian. Lumabas ka. Sinabi ko na nag-stop ako. Dr. Gu, huling tawag ko na ito bilang guro mo, bilang estudyante mo. Alam kong hirap na hirap ka nitong mga nakaraan. Pero pakiusap, kailangan ayusin agad ang mga reklamong ito. At ang mga surgery. Kailangan may pasa agad. Lumabas ka. Paumanhin, Gegu. Ako'y magre-resign. Sa ganitong estado mo, wala akong nakikitang responsibilidad sa'yo. Bukas, magkakaroon ako ng press conference. Public kong hihingin ang tawad kay Shuyu. Lao Gu. Ang dami mong ininom. Paglasing na. Hindi ko na mararamdaman ang sakit ng pag-alis ni Shuyu. Tama na. Bukas may press conference ka PA. Naniniwala akong makikita ni Li Shuyu ang iyong pagsisisi. Ginonggu, ayon sa sources, nakundi kayo SACD People's Hospital. Pero isang buwan nang nagkansela ng surgery. Totoo ba? Ginonggu, balitay pumanaw ang inyong asawa. May chismis na dahil sa cold violence. Nagkaroon ng depression. Maari bang magbigay ng detalye? Ginonggu, maari bang magsalita? Ginonggu, pakisabi naman. Una, buhay na buhay ang asawa ko. Kung may magkalat ng chismis, mawawala sila sa Haicheng. Pangalawa, ang press conference na ito ay para sa asawa kong si Li Shuyu. Humingi ako ng tawad sa kanya. Shuyu, dati, marami akong pagkukulang sa'yo. Bilang bayad, naghanda ako ng paborito mong cherry blossoms makalipas ang 3 araw. Sa Mona Garden, magkakaroon ng malaking pagdiriwang. Alam kong darating ka. Bakit? Kalimutan na lang dapat ang lahat. Bakit mo pa ako pinapaalala? Gulinghan. Ano pa ba ang dapat kong gawin para patawarin mo ako? Maganda ang takbo ng proyektong ito. Malapit na itong matapos. Boss Z, ilang araw na akong hindi nakikita si MS Lee. Kailangan pa ba niyang pirmahan ang dokumentong ito? Hindi pa fully recovered SI Shuyu. Pinapahinga ko muna siya ng ilang buwan. Ako na ang pipirma para sa kanya. Tulungan mo ako sa TE at itune ito sa channel ng pananalapi. Shuyu, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako, naghihintay ako sa pagbalik mo. May lakad ako. Kanselahin ang lahat ng meeting ngayon. Gules gu, mas nagsasabi ng 2 salita pa gules gu mas es. Gulinghan. Ano pa ba ang dapat kong gawin para bitawan mo ako? Shuyu, okay na. Shuyu, maraming tao dito. Labas tayo? Senior, akala ko tapos na ako sa mga lihim na paghihirap. Pero nang makita ko si Gulinghan, bigla akong natakot. Shuyu, stress reaction lang yan. Okay lang, nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Ayokong bumalik sa Gu family, sobrang suffocating doon. Ang bigat sa pakiramdam. Hindi ka babalik, basta ayaw mo, walang makakapili sa'yo. Nagawin ang ayaw mo. Totoo ba? Oo, halika. Hindi ba't ito ang naghaharing-hari ng C Group? Si Jiming? Sino yung babaeng kasama niya? Hindi ko pa siya nakikita dati. Nagdadala siya ng babae sa kahit anong okasyon. Scoop, si Li Shuyu pala yun. Simula ngayon, ang T Group ay magbibigay ng full security protection kay Ms. Li Shuyu. Kung may sinuman ang magbanta sa kaligtasan ni Li Shuyu, gagawin ng T Group ang lahat para pigilan ito. Hindi ka pa kumakain?
May bagong bukas na restaurant malapit. Gusto mong subukan? CJ, Umuulan agad pagkaparko. Ang bilis magbago ng panahon. buti na lang nandito ka, Senyor. Simula nang magising ako. Ang dami mong naitulong, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kaya, gusto mo bang subukan nating mag-date? Gulinghan, Gusto mo ba siyang makita? wala namang pag-uusapan, kain na tayo. Ako na ang magpapaalis sa kanya. Walang kwentang kuya. Si Gulinghan ay isang doktor. Pero sobrang ekstreme ang ugali niya. Kung hindi ko siya klaro ngayon, hindi siya titigil. Gusto mo ba makipagkita sa kanya? Gusto kong klaro sa kanya. Sige, pasok muna ako. Shoyu. Shoyu, ginawa ko ang paborito mo. Gulinghan, diyan ka lang magsalita. Huwag ka nang lalapit sa akin. Kakagaling mo lang, kailangan mo ng nutrients kaya. Ginawan kita ng pagkain, tikman mo, okay. Ikaw mismo ang nagluto. Yung paborito mong cream of mushroom dati. Yun ang paborito mo. First time ko sa kusina, hindi pa sanay. Baka hindi maganda itsura ng pagkain. Kung nakakadiri sa paningin mo, Nakakadiri nga. edi, uwi ako at lulutuan kita ulit. Huwag na. Ang ibig kong sabihin, nakakadiri ka. Gulinghan, wala nang pag-asa sa atin. Ang mga ginagawa mo, lalo ka lang nagmumukhang tanga. Li Shuyu, si Gulinghan, para lang makapagluto para sa iyo. Pati kamay niyang pang-opera, nasugatan. Bigyan mo na lang siya ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon? Sino naman ang nagbigay sa akin ng pagkakataon? Isang beses lang siyang nagluto para sa akin. Dapat ba akong magmadaling magpatawad sa kanya? Ako, 6 na taon akong nagluto para sa kanya. 6 na taon akong katulong. Bakit hindi niya siya pilitin na ibigay ang buhay niya sa akin? Ako, Wala kang masabi. Dahil totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ang mga sakripisyo ko para kay Gulinghan. Wala kayong karapatang magduda. Pati si Gulinghan mismo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito kasakit ang nararamdaman mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka dumiretso sa akin? At sinampal ako para magising. Natatakot ako na kung sasabihin ko sa iyo, sasabihin mo lang na nag-inarte ako. Na nagdadrama lang ako. Natatakot ako na baka dagdagan mo pa ang sakit na nararamdaman ko. Paumanhin. Talagang paumanhin. Ngayon, wala na akong pakialam. Ginulo mo ang sarili mo. Hindi na kita titingnan ng mas matagal. Mahal kita, Shuyu. Mahal kita. Noong unang panahon, mahal na mahal kita. Hindi mo alam. Nang malaman kong ikaw ang mapapangasawa ko. Gaano ako kasaya sa puso ko. Hindi kita minahal. Ngunit nawala na ito dahil sa iyong pagiging malamig. Shuyue, ako ang nagkamali. Ako ay mayabang at ignorante. Nakuha ko ang iyong pagmamahal. Ngunit nawala ito. Pakiusap. Pwede mo ba akong mahalin muli? Hindi na kita pababayaan. Gulinghan, hindi ako katulad mo. Madali kang umibig at madaling makalimot. Mabilis kang makakawala kapag hindi ka na umiibig. Ang pagmamahal mo ay parang magandang cherry blossom. Ngunit pagkatapos ng paglalanta, putik na lang ang natitira. Kahit gaano pa ito kaganda, ayaw ko na. Sumpa ko, pakiusap mahalin mo ako muli. Gulinghan, maraming tao sa mundo. Pahirapan mo na lang ang iba. Isang Lishuyu lang ang meron sa mundo. Ikaw lang ang gusto ko. Gusto mong pilitin ako. Hindi kita pipilitin. Susunod na ako sa'yo, pwede ba? Sige, umalis ka na. Ito ba ang parusa mo sa akin? Fu, ano ang nangyari sa amo? Basang-basa at lasing na lasing. Gusto makipag-ayos kay Li Shuyu, pero mariin siyang tinanggihan. Shoyu. Umalis ako. Lasing ka na, amo. Ang Azawa Montag. Kasintahan na ni Xi Jinping. At narinig ko na si Xi Jinping ay ipinakilala na siya sa mga nakatatanda. Huwag kang masyadong magsalita. Linghan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dati, workaholic ka pa lang. Mabuti naman si Li Shuyu sa'yo, pero lagi mo siyang pinapabayaan. Ngayon, sa ganitong sitwasyon, normal lang na Ivan ka niya. Ano ang masasabi mo?
Paano ko maibabalik ang puso ni Shuyu? Meron akong isang paraan. Naalala ko noong ikakasal ka. Kay Li Shuyu. Wala ka man lang magandang paghingi ng kamay. Subukan mo ito. Bigyan mo siya ng malaking kasal bilang pagbabago. Lao Gu, saan ka pupunta? Laging may panghihinayang si Shuyu tungkol dito. Dumating na ang pagkakataon para bumawi. Shuyu, huwag mo na akong iwasan, gusto lang kita makita. Tapos na, pwede ka na bang umalis? Shuyu, hindi ka naman ganyan katigas sa akin dati. Gulinghan. Hindi ka rin naman ganyan kabastos dati. Alam ko, pero nagbabago ang tao. Dati hindi kita hinahabol, pero ngayon, hindi kita mapigilang isipin hanggang umaga. Gulinghan, huwag kang lalapit. Shuyu, alam mo ba kapag nakikita kitang kasama ng ibang lalaki, ayokong mabaliw. Natatakot akong matakot ka, natatakot akong lumayo ka pa sa akin. Shuyu, Gulinghan, huwag mo akong hawakan. Shuyu, masakit ba ang kamay mo? Gulinghan, pwede bang? Huwag mo na akong guluhin. Hindi pwede. Huwag mo akong pilitin. Ikaw ang nagpilit sa akin. 6 na taon tayong kasal. Bigla ka na lang umalis nang walang sabi. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon. Shuyu, sasabihin ko sa'yo. Hindi kita hahayaang umalis. Hanggat may pag-asa. Hindi ako susuko, Shuyu. Alam kong mahal mo pa ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sinusumpa ko, mamahalin kita ng buong puso, Shuyu. Gulinghan, kung hahawakan mo pa si Shuyu, papanagutin ko ang buong angkan mo. Gulinghan. Pwede bang umalis ka na? Shuyu, anong nangyari sa'yo? Pinapalayas ka na, hindi mo ba naririnig? Shuyu, Lao Gu, ano ang problema? Sinalakay ka ba ni Tsi? Ako na ang bahala sa kanya. huwag kang pupunta. Masasaktan lang si Shuyu. Akala ko hindi totoo na kayang baguhin ng pag-ibig ang isang tao. Dati, grabe kang magtanim ng galit. Ngayon, handa kang masaktan para lang kay Li Shuyu. Dahil ayaw mong magalis siya, di ba? Naintindihan ko na ngayon kung bakit gusto ng mga babae. Yung mga kwentong, pag-ibig na nagpapakumbaba ang dating makapangyarihan. Hanggang sa maging abo. Tama na, tigilan mo na ang kakulitan mo. Tulungan mo muna ako. Ihanda ang kasal. Sige, ako na. Si Jingming. Akin si Li Shuyu. Wala kang karapatang agawin siya sa akin. At hindi mo rin siya maagaw. Kuya, okay lang talaga ako. Huwag kang mag-alala. Maasikaso ka na. Sige. Ginoong Tsi, biglang lumala ang kondisyon ni Ginang Li. Sinubukan namin lahat ng paraan, pero maging handa ka na lang. Ginoo, parang nag-inom mag-isa si Ginang Li sa kwarto niya. Shuyu, tama na ang pakinom. Shuyu, bakit ang dami mong ininom? Kakabuti montak lang. Kuya, huwag mo nang itago sa akin. Alam ko ang kalagayan ko. Hindi na to gagaling. Kung alam mo, bakit ka pa umiinom ng ganyan? Dahil ayaw ko sa sarili ko ngayon. Palagi na lang akong nakikipag-ugnayan kay Gulinghan. Akala ko, pagkatapos kong mamatay, magiging malinaw na ang lahat. Pero hindi ko inasahan. Na sa sandaling makita ko ulit si Gulinghan. Bumalik lahat ng sakit na naranasan ko. Natatakot pa rin ako. Kuya, napakawalang kwenta ko, no? Hindi. Shuyu, kung bibigyan tayo ng pagkakataon, ng pangalawang pagpipili, pipiliin mo ba ako? Siguro.
Gulinghan, isang beses ko lang sasabihin. Sa kaawan ni Shuyu, darating siya sa New Moon Villa. Kung gusto mong bumawi, ihanda mo ang pinakamagandang kasal para sa kanya. Manager Zhu, 3 araw na lang. Ika nga ay ang kaarawan ni Shuyu. Mag-book na tayo ng Crescent Villa na napag-usapan natin dati. Doon ko i-propose kay Shuyu. Huwag na ng wedding gown. Magpagawa ng traditional Chinese attire. Patungkol sa venue, traditional Chinese din ang theme. Kasama na ang lahat ng dowry items. Walang dapat mawala sa mga dowry. Simulan nyo na. Boss, sobrang excited ka. Hindi pa ang gana papatavat ni Mrs. Sigurado ka bang papayag siya sa proposal mo? Zazabihin ka o lang. Young Senior and I Li Shiyue. Si Xi Jingming, napakatuso. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Dapat pausapan muna ito. Kay Li Shiyue, boss. Magaling ka sa trabaho. Pero sa pag-ibig, medyo hindi. Baka ka lang ma-exploit. Tama na, alam ko ang ginagawa ko. Siege. Boss Fu, itutuloy PABA natin. Ang wedding preparations ni boss? Tuloy. Sigu, sobrang seryoso na. Sana mapatavat siya ni Li Shuyu. Kung hindi, magwawala siya. Yihuay, sigurado ka bang? Pupunta si Shuyu sa Crescent Villa. Sa tingin mo, darating ba siya? Papayag siya sa proposal ko. Ilang beses mo na ko tinanong. Kung papatavarin ka ni Li Shuyu, masaya ang lahat. Dapat mong pahalagahan siya. Gagawin ko. Tara na. Shuyu. Hindi siya alis. Saan mo siya itinago? Ibalik mo si Shuyu. Nasa likod. Young Master Gu. Shuyu. 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 Young Master Gu Linghon. Young Master Gu. Shuyu. Hinahanap kita.